Miss Annie, ngayon medyo personal po ang aking isi-share po sa inyo. Siguro po napanood po ninyo sa news, no? Local news. Lumabas na rin po sa international news yung tungkol po dun sa 3 bata na nahulugan ng mabigat na concrete debris galing sa isang condominium. Miss Annie, yun pong 3 bata na yon, galing po sa eskwelahan, naglalakad pa uwi, public school po yung kanilang pinapasukan, and 2 po doon, apo ko po sa aking kapatid. And nakakalungkot po dahil hindi naman kailangang mangyari ito. Matagal na pala na kino-complain yan. Last year, meron na pong nagreklamo na pero nang nahulog na debris. Nireklamo na sa barangay, and then this year, meron na namang reklamo na may nahulog na debris. So kung nagawan po sana nila ng paraan yan at naprotektahan po nila, hindi po nangyari itong accident na to. Yung apo ko po sa aking kapatid ay unconscious pa rin po hanggang ngayon. Even if nagkaroon po na ng surgery, ganun din po yung isang bata na hindi po namin kamag-anak pero kaklase po nila, unconscious pa rin po in spite of the surgery. Yung isa ko pong apo, kasi kambal po yan, medyo ligtas physically, meron lang po siyang mga sugat at saka meron po siyang mga pasa-pasa, but of course, he is traumatically affected, mental depression, iyak po ng iyak dahil nakita po niya yung kanyang kakambal na duguan. So, Miss Annie, Attorney Dot? I just came from Camp Karingal. Oo. Yes, Miss Annie, go ahead. Attorney Dot, nabalitaan ko nga po ito kahapon, pinag-uusapan yung nangyari sa inyo. Attorney, nagulat din po kami na yung pala po ay apo ninyo sa kapatid nyo. Attorney Dot, kung sinasabi nyo na nung nakaraan ay may mga complaint na po na tinatawagan na ng pansin yung pamunuan nitong condominium, lalabas attorney na walang ginawang aksyon. Now, any update po dito? May pag-ako na po ba yung may-ari ng condominium? Sinasabi nila na it's our responsibility. We will take that responsibility. Mayroon na po bang ganun, attorney? Let's talk about it, no? Galing kami ngayon sa Camp Karingal kasi nga si Mayor Joy Belmonte kaagad-agad naman po nagpatawag ng investigation. That's why may mga pulis po kanina, yung Homeowners Association, yung magulang nung 3 biktima, kasi yung 2 magkakambal, nandun din po kanina. Pero yung mga gusto po naming makita, wala po doon. Yung building owner, wala po doon. Yung developer, wala po doon. Pagkatapos, apparently, meron pala Miss Aning ikinabit dyan sa may mataas na palapag na device, no? Hindi ko alam kung yan po ba ay antena o cable, whatever. Pero through the years, bumibigat, syempre nang bumibigat, hindi kakayanin nung kinakapitan. Bumabagsak na, Miss Annie, yung mga debris. Okay. And may complaints kanina ko lang nalaman, may complaints na pala. And yet, wala pong ginawa yung mga kinauukulan. So, hindi po kami titigyan, Miss Annie, alam mo. Yes, Miss Annie. Attorney, speaking of the antenna, sa pagkakaalam natin, kailangan talaga para hindi masira yan, yearly maintenance yan, Attorney Dot. Kung walang yearly maintenance yan, magkakaroon ng problema, magiging marupok yung mga bakal, masisira. Kung nasa tuktok yan, every time na may mga pagbagyo, maapektuhan po yung strength noong antena na nakakabit dyan. At magpupose po yan ng danger doon sa mga kababayan natin na naglalakad dyan. Plus, hindi lang po yun. Kapag matumba yan, matumbahan yung maraming pinsala ang pwedeng maidulot niyan. Now, attorney, what is the update now? Sabi niyo po, nanggaling kayo sa doon sa kalagayan nung yung kalagayan nung apo ninyo ay unconscious pa. And then, who is shouldering the expenses in the hospital right now? Actually, Miss Annie, as of now, wala pa namang singil, no? Pero syempre, nag-accumulate yan. In fairness, dun sa Homeowners Association, meron na po daw silang inabot na donation. Malamang po, they collected, no, amongst themselves at binigyan naman po yung 2 biktima, yung pamilya nila. But yun pong sinasabi nila na nagkabit po doon yung contractor, tsaka yung building owner, at tsaka yung developer, they have not gotten in touch with us.
And I'm so happy po na si Mayor Joy Belmonte ay nagre-report din po sa akin and sinasabi po niya na lahat po ng mga may kasalanan po dyan, those who were negligent, kailangan pong managot. They will be held accountable. Miss Annie, so we are asking the police, no? Sabi namin sa kanila, please, sa susunod po, magtawag po ulit kayo ng meeting, paharapin po ninyo sa amin yung mga kailangang humarap. Kasi yung parents ng complainant, nandun, mga lola, mga tito and tita, pero nasaan yung dapat namin kausapin? Wala po sila doon. So, doon po sa mga may kasalanan dyan, alam po ninyo kung sino po kayo. Sana naman po ay lumapit po kayo sa mga parents po ng mga biktima and kahit papano po ay pakita po ninyo na kayo po ay sorry, hindi po ba? At pagkatapos po, tingnan po natin kung ano po ang aming mga file na mga cases because we will really not stop. Hindi na po magiging normal yung buhay po ng aming mga apo because of this. They are very bright. Lagi po yan nasa top 3, yung dalawang magkakambal na yan. So yung isa, traumatized, okay, siya, nakatayo naman siya, pero yung isa po, tinamaan yung side ng brain niya, kaya as of now, unconscious. Yung isa na hindi namin kamag-anak, ganun din po, hanggang ngayon unconscious po, in spite of the surgery. Miss Annie? Attorney Dot, sad tayo diyan sa nangyari at hilingin natin sa Panginoon sana gabayan ng Diyos ang pangyayaring ito lalo na sa sitwasyon po ng inyong apo, Attorney Dot. And calling Miss the Anne. attention also of, ito pangkalahatan na ito, Attorney Dot, may mga nanineglect. Ito yung problema, di ba? Lagi natin sinasabi na safety first, lalo na yung mga may business na nasa construction business. First ay yung tinuturo mga kasambahay sa atin na safety first kung kayo po ay engaged sa ganung klaseng negosyo. And pangalawa, kung yan naman po ay nireklamo na pala pero remain unacted, tama si Mayor Joy, dapat panagutin ang dapat managot, Attorney Dot. And naniniwala Yes, naman Miss ako, Annie. Attorney, sa inyo po, puro kayo abogado dyan, di ba po? Talaga naman, I'm sure na you will get the justice na kakailanganin nyo. Awat tulong ng Diyos, Attorney Dot. Yes, Miss Annie. So, thank you very much, Miss Annie. And thank you po sa lahat po ng mga nagdadasal. Kailangan po talaga namin ng dasal dahil yung isa po unconscious pa rin. Hindi pa rin po siya nakakausap. But of course, Mayor Joy and also yung Police Station 10 at saka yung pong mga pulis po sa Camp Karingal, pati yung abogado po nila. Thank you po for the cooperation. And we hope na makapag-meeting po tayo ulit. So please, everybody, ako lagi po ako nagdadasal para po sa mga ibang tao. Pero ngayon, I'm asking you po, please ipagdasal po natin yung aking apo na maging normal ulit. Thank you very much, Attorney Dot. Maraming salamat sa inyo. Miss Annie, may mga papasalamatan lang po ako, ha? Ay, Ito po opo, yung mga go, nagdala go. sa hospital. Oo. Opo, Sa mga sige po. victims po ng pagkahulog ng Ng debris. dun sa 3 bata. Opo, Miss Annie, sa Barangay Sacred Heart po. Thank you very much kay Vincent Ariola, Arsenio Olegario, Rogelio de la Cruz, Johnny Escala, Dexter Pabalya, and of course yung barangay captain po na napakahusay, Barangay Captain Camille Malig David. Doon naman po sa barangay Laging Handa kasi nangyari po ito sa Tomas Morato, no? Kagawad, Lai King Pabilonia, thank you. Alvin De Mesa, Muyuan, Lloyd Neri Cabrito, Harold James Sayo, Serafin Andres LV Arnado, and yung kanilang barangay captain, Councilor Marie Rodriguez. Sa barangay Kamuning, lahat po sila nagpadala po ng ambulansya kasi 3 po yung victims. Si Edgar Noma Renante Pascogin and barangay captain Army Castel. Lubos po ang pasasalamat po namin sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo, baka po lumala pa ang kondisyon po ng mga batang biktima. Because of your ambulance na napakabilis pong pinadala po sa hospital, ang ating mga bata na biktima ay hindi po natin masasabi na safe na, no? Pero at least hindi po lumala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Miss Annie? Since meron pang time, nasilip ko nga, no? Thank you very much din po kay
Attorney Janina Banyaga, siya po yung sumama po sa amin kanina diyan sa Camp Karingal. Of course, lawyer po namin siya. Nag-guest na po siya dito sa Gancayco Balasbas and Thank you. Associates Law Offices. Thank you so much. Of course, Miss Annie, sa aking pamangkin, si Michelle Balasbas. And yung ang tatay po ng mga bata, si Percy Sanchez. Be strong, just keep praying. Si Migo, no, na nandiyan na wag niyo pong kakalimutan. Alam ko na yung isang bata, si Miko, ay unconscious pa ngayon, nasa hospital pa. But andyan po si Migo, he also needs the two of you. And rest assured po na napakarami pong nagdadasal at tutulong po sa inyo. Hindi po natin kayo papabayaan. Gagawin po natin ang lahat para makuha po ang justice para sa dalawang anak po ninyo. I love you so much, Michelle, and of course, Percy. Be strong and have faith in God. Miss Annie, ako po muli, ang inyong kaibigang abogada saying, I love you very much, Mommy. Get well very, very soon. This is Attorney Gancayco.